Pero madaling araw ko po yung nilalakad. Lakad-lakad lang po ako. Simula po nung simula daw siya nung nagkamalay na nasa kalsada na siya. Hi everyone! Lahat tayo ay may problema na kinakaharap araw-araw. Kaya piliin natin maging mabuti sa kapwa dahil hindi natin alam ang kanilang pinagdadaanan. Sa video na ito ay panoorin natin ang detalye na sinapit ng missing bride-to-be, kung paano siya napunta sa Pangasinan at kung paano siya nakita. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video kung saan ay nasa police station ng missing bride at sinabing naglakad siya. Rabon, yan po yung Rabon. Kagintingan. Yan po Highway ba yung dinanan mo dito? Rabon. Okay. Sorry. Kasi nga galing ka sa cellphone. Naglakad ka lang? Lakad-lakad lang po ako. Pero madaling araw ko po yung nilalakad. Kasi Rabon. Dito ay sinabi ng missing bride na hindi niya alam ang daan at sinusundan niya lang ang sign na Cubao. Ito, Rabon. Lumukis. Ang layo na ba ng nilakad mo pala, ma'am, no? Kasi ayun. Malayo. Bakit? Saan ka naglalakad? Alam mo ba daan? nakita ko itong 2 days before po ngayon. Nakita ko lang po yung Cubao. Yung sinundan mo na yun. Sinusundan ko po siya. Yung Dunkin, nadaanan mo pa. Opo, Dunkin. Ayon sa QCPD ay nakarating na ang kamag-anak at kasintahan ng missing bride upang siya ay sunduin. Bandang 4 o'clock nga po kanina ay nakarating po ang mga personnel ng QCPD at yung mga relatives po ni Shera doon sa Sison, Pangasinan para po siya ay sunduin. Pagdating sa police station ay sinabi ng nobyo na masaya siya at mukha lang daw siyang pagod. Actually po, sobrang saya po. Hindi lang halata sa... Pagod siguro. Siguro, opo. Pero sobrang masaya po. Mag-3 weeks na siya sa Wednesday. Kaya sobrang saya po. Hindi lang talaga alam. Ikinuwento ng nobyo na nung umaga ay tinatanong niya sa Diyos kung ano ang gagawin upang mahanap ang kasintahan. Actually, nung umaga, nga po, nag-breakdown pa ako nung umaga noon. Parang iyak pa ako. Parang inano ko ng Lord, anong gagawin ko? Nagulat ang nobyo nang may tumawag sa cellphone ng missing bride at iyak ng iyak ang missing bride nang marinig ang boses ng nobyo. Tapos yun, tumawag siya siguro mga 9:30. So tumawag siya dun sa number niya na yung number niya na naiwan sa bahay. Oo. So hello lang siya ng hello. So parang boses ni Mahal ko. Di bilang nag-cut yung line. Siguro hindi niya marinig kasi yung phone niya sira. So ngayon ginawa ko, hiniram ko yung cellphone ng father ko. Tinawagan ko siya. Kung pagkatawag ko, doon na, yung narinig siguro niya yung boses ko, iyak na siya ng iyak. Nung narinig ni nobyo na si Shera ito, ay pumunta agad sila sa police station para i-report ito. Sabi ko, ay sunod. Yung ginawa po namin, dumiretso po agad kami ng station 5. Ang kwento ng missing bride sa nobyo ay nakataka siya at may tumulong sa kanya. Ano lang po, hindi siya actually nakapagkwento. Ang sabi niya lang po, parang nakatakas siya ganyan, tapos may tumulong sa kanya. Yun po ang hindi ko po talaga tinanong malinaw. Kasi sabi sa amin, Sa ngayon ay hindi pa makapagbigay ng detalye ang nobyo dahil inaalam pa kung totoo ang sinasabi ng missing bride. ano pa ma'am, hindi pa kami makakapagbigay po ng talagang details. Kasi po, iniimbestigan pa po ng QCPD at the same time sila yung season of police po. Okay. So, kumbaga yung, siyempre may mga na-share na siya sa mga kapulisan natin na binabalidate pa rin po. Lumalabas naman sa kwento ng missing bride na nakarating siya doon sa mall na pagbibila ng sapatos. Pero wala siyang nakitang gusto niya, kaya lumipat ito ng ibang mall. At doon sa nilipatan niyang mall ay doon nangyari ang pambubudol o pagkidnap sa kanya, kaya siya nakarating sa Pangasinan. Siguro po ang mababagi lang namin na hindi siya, nakapunta po talaga siya dun sa pagbibilan niya na initially. Pero niya, sir, ng sapatos initially, nakarating siya doon but hindi siya nakahanap kaya ang ginawa niya, lumipat siya ng ibang mall. Okay. So, doon na yung nangyari na naikinuwento niya na hindi pa po namin talaga pila. Doon na po nangyari yung po sa pagsakay niya. pagsakay. May nangyari na hindi pa po namin pila. Kasi
Ang nakakapagtaka dito ay bakit meron siyang tinuluyan pero bakit hindi siya humingi ng tulong sa kanila? Hindi masyadong klaro sa amin ma'am eh. Yung mga pumapasok lang sa ano niya ma'am eh. Yung mga naalala niya lang na lugar. Yung mga waiting shade po. Yung mga tinuluyan niya. Ayon dito sa missing bride, ay mula doon sa pangalawang mall ay sakalang siya nagkaroon ng malay noong binaba siya sa kalsada at nagsimula na ang kanyang paglalakad. Simula po simula daw siya nung nagkamalay na nasa kalsada na siya. Yun yung simula niya na naglakad-lakad. Dito lang din ma'am, bandang Pangasinan. Kaya nagsimula na siyang maglakad-lakad. Madaling araw daw ibinaba ang missing bride at tila araw-araw itong palakad-lakad at hindi alam ang araw at oras maliban sa araw at gabi. Madaling araw daw. Paikot-ikot na po siya dito. Hindi namin maklaro sa kanya ma'am eh, kasi hindi niya matatandaan yung exact na date. Kasi ang natatandaan lang niya umaga, gabi, ganun lang, hindi niya. Sa paglalakad ng missing bride ay nakita niya ang lalaking kamukha ng tatay niya. Kaya lumakas ang loob ng missing bride na kausapin ng lalaki. Kasi yung yung tao po na hilingan niya ng tulong is parang nakahawig sa tatay namin, kaya parang gumaan yung lalaki. Opo, gumaan yung pakiramdam niya nakausapin kasi sobrang nahihayin siya. Base sa kwento niya ma'am, ganyan yung pagkakaano niya, nakisuyo siya dun sa lalaki na pwedeng makainin ng tulong. Kaya nga hindi mo na namin ino-open ma'am kasi hinihintay namin siya yung mag-open sa amin. Nakilala agad ng missing bride ng nobyo nung nagbibideo call sila at nilakasan ng nobyo ang loob at hindi umiyak. Sa pa lang ma'am, nakipag-video call na po kami doon sa may-ari ng phone. Nandun pa lang kami sa POC, nakipag-video call na kami. Hindi ako talaga. Hindi ko parang sabi ko hindi ako ganyan kasi siyempre mas kailangan niya yung lakas na maayos sa kanya. Hindi ko talaga sabi ko lang sa kanya magiging okay niya. Ayon sa nobyo ay bumagsak ang katawan ni Shera at na-trauma. Ano pa rin siya ma'am, sobrang nakikita niyo trauma dahil siya Saka yung katawan niya ma'am, sobrang bagsak. May dalawang anggulo dito dahil lumalabas doon sa mall na pinuntahan niya ay sumakay siya ng bus at ang pangalawa naman ay meron talagang nagdala sa kanya kaya siya nakarating ng Pangasinan. Hindi pa namin masasagot yan ma'am kasi yung kapulisan pa natin yung mga kasagot sa inyo. Basta sigurado, hindi niya intention na pumunta dito. Yun po ang walang ganon. yun po ang Hindi niya kagustuhan pumunta dito. Dumating na lang siya sa Pangasinan na wala nang malay. Pangasinan sa La Union. Pangasinan po. Pangasinan na nasa kalsada na lang isa ng madaling araw. Kung anong petsa, hindi rin malinis. Opo, hindi na po. At least yun, malaking bagay sa family. So, no? Sa huli ay sumakay na ang magnobyo at kapatid sa police mobile upang iuwi sila sa kanilang tutuluyan. Ano yung dito? Ma'am, thank you ha. Sir, thank you sir. Sir, thank you. Salamat. Thank you po. Uwi na pala sila kanina. At doon po sa umpisa ng video na kung saan ay napaka-importante na dapat ay nalaman, ito po ay hindi po pala ito ang unang beses na nawala ang missing bride. December 23, Shera's maid of honor executed a sworn statement revealing her emotional, financial, and family struggles, confirming that this was the second time she had gone missing. Masaya naman ang tatay ni Shera dahil buhay ang kanyang anak at para siyang nabunutan ng tinik. Sa totoo lang po, parang nabunutan pa ako ng tinik. Sobrang saya po. Hindi ko maipaliwanag. Sabi niya, sorry talaga. Yun sabi ko sa kanya, anak, huwag kang mag-sorry. Ang mahalaga dyan, nakita ka at makabalik ka dito. Pag naano na yung pagtanong kasi ang pinukusan po namin yung mapuntahan talaga siya. Kaya nga, ang kumpara sa akin ngayon, kung halimbawa may bitya na pumunta dito tapos interviewin siya, kung maaari huwag muna. Kasi magulo kayo lang. Naging emosyonal naman ang nanay ni Shera pero luha ito ng kaligayahan at buhay ang kanyang anak.
Hindi nakikita ko yung anak ko. Kasi iba pang pakiramdam ng nanay. Kaya hindi ko po nakikita yung anak ko eh. Kaya sa pagkain ko lang po, ng Pasko po talaga kung hindi lang po ako pumunta dito kasi pag nakikita ko yung bahay ng anak ko, nasasaktan po ako. Talagang marunong ang Panginoon talaga. Talagang walang imposible na talagang tayo tumawag, talagang sasagutin niya talaga. Nagsorry naman si Shera sa kuya nito, pero ang importante daw ay masundo nila siya sa Pangasinan. Sabi niya sa akin, Kuya, sorry. Sabi ko, huwag ka na mag-sorry. Ang importante, kukunin ka namin saan. Sabihin mo kung saan lugar ka, pupuntahan ka namin. Yun ang sabi. Ang tinawagan niya pong cellphone, yun sa kanya din mismo kasi ayun yung kabisado niya siguro number. Ma'am, hindi na kami nagtanong ng gano'n. Ang gusto lang kasi namin talaga siya na, yun, makita lang siya. Wala na kaming pakialam din kung ano man sabihin niya. Sa amin eh, okay na. Gusto lang namin siya makuha ng message. At yan po ang kaganapan kung saan ay sa wakas ay nakita na ang missing bride. Ang akin po dito ay dapat hindi nahayaan na lumakad mag-isa ang bride-to-be. Dahil sa tindi ng problema niya ay hindi na ito kayang saluhin ng kanyang isip. Ang nangyari po ay nawala na siya sa realidad at sa kakaisip ng solusyon sa problema ay kung saan na siya napupunta. Ang problema po kasi ay sa sobrang hirap po nito at sa sobrang bigat ay kahit sinong tao ay hindi ito kakayanin. Kaya dyan pumapasok yung tulong ng pamilya at kaibigan. Pero karaniwan sa atin, ayaw na natin bigyan ng problema ang ating pamilya kaya pinipili nating sarilinin at ayusin ito ng mag-isa. Kaya pag meron po kayong kamag-anak at kaibigan na naghahanap ng kausap ay huwag niyo po itong hihindihan. Dahil hindi natin alam, ang hirap ng kanilang pinagdadaanan ay napupunta sila sa kung saan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.